Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at sakaling hindi pa ninyo nakita ang inyong December pensyon, huwag kayong mag-alala dahil mayroon akong napakagandang balita para sa inyo ngayong araw na ito. Kung akala ninyo ay ang inyong regular na pension lang ang dadating this December, mali kayo dahil may kasamang doble pension na ibibigay ang SSS at GSIS sa lahat ng qualified pensioners. Ito ay ang ika-13 buwang pensyon na ating hinihintay taon-taon at ngayong 2024, mas maaga pa itong inilabas ng gobyerno para matulungan tayo sa panahon ng Pasko. Nakakatuwa dahil para sa maraming pensioners na may average pension na umabot na sa halos 15,000 piso o higit pa kapag pinagsama ang regular December pension at ang 13th month pension, ito ay talagang malaking tulong para sa ating mga pangangailangan ngayong holiday season. Pero hindi lang dyan nagtatapos ang magagandang balita sapagkat may mga bagong patakaran na naganap na makakaapekto sa inyong pensyon simula ngayong 2024 hanggang sa mga susunod pang taon. At kailangan ninyong malaman ang mga ito upang hindi kayo maubusan ng pera o kaya naman ay hindi kayo makakuha ng mga benepisyong dapat ay para sa inyo. Kaya makinig kayo ng mabuti dahil ito ay mahalaga sa inyong kinabukasan at sa kinabukasan ng inyong mga pamilya. Narito na ang mga detalye ng December pension payout na kailangan ninyong malaman. Una sa lahat, ang SSS ay naglabas na ng mahigit 32 bilyong piso para sa ika-13 buwang pensyon at regular na December pension ng mahigit 30.6 na milyong pensioners sa buong bansa. Ang unang batch ng 13th month at December pensions ay ipinamamahagi na simula noong November 29, 2024 at ito ay sumasaklaw sa mga pensioners na ang date of contingency ay mula unang araw hanggang ika-15 araw ng buwan. Kung kayo ay kabilang dito, dapat ay nakita na ninyo sa inyong bank account ang 2 buwang pension, ang inyong regular December pension plus ang inyong 13th month pension na katumbas din ng 1 buwan ng inyong regular pension amount. Ang pangalawang batch naman ay naipamahagi na noong December 4, 2024 para sa mga pensioners na ang date of contingency ay mula ika-16 hanggang ika-31 ng buwan. Ang sistema ng payout ay depende sa inyong date of contingency, kaya kung hindi pa ninyo nakita ang pera, tignan ninyo muna ang inyong SSS records para malaman kung kailan ang inyong schedule. Ngayon, ang tanong ng marami ay magkano ba talaga ang makukuha natin? Para sa mga SSS pensioners, ang 13th month pension ay exactly equivalent sa inyong regular monthly pension. Halimbawa, kung ang inyong regular monthly pension ay 5,000 piso, ang inyong ika-13 buwang pensyon ay 5 rin. Kung ang regular pension ninyo ay 7,700 piso dahil matagal na kayong nagtrabaho at maraming contributions, ang inyong ika-13 buwan ay same amount din. Simula pa noong Enero 2017, lahat ng retirement pensioners ay nakakatanggap din ng additional 1,000 pesos benefit on top ng kanilang monthly pension. Ibig sabihin, ang inyong base pension ay may automatic dagdag na 1,000 piso na. Kaya kung dati ay 5 lang ang inyong pension, ngayon ay 6 na dahil sa automatic increase na iyan. At kapag dumating ang Disyembre, doble pa ang kikitain ninyo kasi may 13th month pension kayo na same amount din ng inyong regular pension including that 1,000 peso increase. Para sa mga GSIS pensioners naman, may mas espesyal na Christmas gift para sa inyo. Ang GSIS ay maglalabas ng halos 4 na bilyong piso sa Christmas cash gifts sa mahigit 400,000 karapat-dapat na pensioners simula noong Disyembre ika-4 at para sa taong ito, kasama na rin dito ang mga pro-rata at portability law pensioners na dati ay hindi kasama. Ito ay malaking pagbabago dahil ngayong taon, mas maraming tao na ang makakakuha ng Christmas cash gift. Ang cash gift na ito ay equivalent to 1 month's pension o 10,000 piso kung alin ang mas mababa. Ibig sabihin, kung ang inyong regular GSIS pension ay 8,000 piso, makakakuha kayo ng 8,000 piso din na cash gift. Pero kung ang inyong pension ay 15,000 piso o higit pa, ang maximum na makukuha ninyo ay 10,000 piso lang.
Ang release date ng Disyembre monthly pension ng GSIS ay inilipat na rin from Disyembre 8 to Disyembre 5 para mas maaga kayong makakuha ng pera para sa Pasko. Kaya tignan ninyo ang inyong GSIS ATM account dahil automatic na i-credit ang lahat ng ito. Ngayon, ang pinakaimportanteng bagong patakaran na dapat ninyong malaman ay ang SSS Pension Reform Program na nagsimula na ngayong Setyembre 2025. Ito ay historic na programa dahil sa loob ng 3 taon mula 2025 hanggang 2027 may taunang pensyon increase na mangyayari every September. Hindi ito one-time increase lang tulad ng dati. Ito ay systematic at scheduled increase na magaganap annually para sa lahat ng pensioners. Para sa retirement at disability pensioners, ang increase ay 10% every year, habang ang death o survivor pensioners ay makakakuha ng 5% increase annually. Ibig sabihin, kung ngayon ay 5 ang inyong pension, sa September 2025 ay magiging 5,500 na yon. Tapos sa September 2026, ang 10% increase ay ia-apply na sa new base amount na 5,500. Kaya magiging 6,050 piso na ang inyong pensyon. At sa Setyembre 2027, magiging 6,655 piso na ito. Pagkatapos ng 3 taon, ang inyong pensyon ay tumaas ng approximately 33% para sa retirement at disability pensioners at 16% naman para sa survivor pensioners. Ang maganda pa rito, walang contribution increase na kakailanganin para sa pension increase na ito. Hindi tulad noong 2017 na may across the board na 1,000 piso increase na naging dahilan para tumaas ang contribution rates, ang bagong reform program na ito ay hindi na magpapataas ng contributions ninyo. Kaya kung kayo ay may mga anak na nagtatrabaho pa at nag-contribute sa SSS, hindi sila maaapektuhan ng dagdag na kaltas sa kanilang sweldo dahil sa pension increase na ito. Ito ay nagpapakita na ang SSS ay nag-manage na ng maayos ng kanilang investment portfolio at cash flows mula sa nakaraang contribution reforms, kaya kayang-kaya na nilang magbigay ng increase na hindi na kailangan ng dagdag na pondo mula sa mga active members. Ang SSS ay nag-commit na by September 2025, 2026 at 2027, automatic na lalaki ang inyong pensyon basta kayo ay aktibong pensioner pa rin as of August 31 ng bawat taon. Pero ang tanong ng iba, sino ba talaga ang qualified sa pension increase na ito? Simple lang ang requirement. Upang maging qualified para sa taunang increase, ang mga pensioners ay dapat aktibo pa rin as of August 31 ng corresponding year. Kung ikaw ay pensioner as of August 31st, 2025, qualified ka para sa 2025 increase. Kung ikaw ay pensioner pa rin as of August 31st, 2026, qualified ka para sa 2026 increase at ganun din para sa 2027. Lahat ng uri ng SSS pensioners ay covered dito, retirement pensioners, disability pensioners, at survivor o death pensioners. Walang exemption basta ikaw ay registered pensioner na ng SSS. Pero kailangan ninyong siguraduhin na ang inyong records ay updated at walang pending issues sa SSS. Dahil kung suspended ang inyong pension status dahil sa hindi ninyo pag-comply sa mga requirements tulad ng annual certification of pensioner, baka hindi kayo makakuha ng increase. Kaya very important na tuwing taon, kumpletuhin ninyo ang inyong certification requirements para walang problema sa payout. May isa pang mahalagang bagay na dapat ninyong maintindihan tungkol sa dependents pension. Ang mga dependent children ng retired member ay may karapatan sa dependents pension na equivalent to 10% ng member's monthly pension o 250 pesos kung alin ang mas mataas, at ito ay binabayaran para sa bawat dependent child pero hindi lalampas sa 5. Ibig sabihin, kung ang inyong pensyon ay 5,000 piso at mayroon kayong 3 dependent children na below 21 taong gulang o kaya naman ay may kapansanan, makakakuha kayo ng additional 500 piso per child na total ay 1,500 piso additional every month.
Pero importante na updated din ang inyong records tungkol sa inyong mga dependents dahil ang overpaid pension dahil sa death, employment o marriage ng dependent ay kakaltas sa monthly pension. Kaya kung may anak kayong nag-asawa na o nagtrabaho na, kailangan ninyong i-report ito sa SSS para hindi kayo ma-overcharge at hindi kayo magkaroon ng utang sa SSS. Nakakaltasin lang din sa inyong pension sa hinaharap. Para sa mga GSIS pensioners, mayroon ding pension increase na available pero ito ay depende sa approval ng GSIS Board of Trustees. Ang old age at disability pensioners na nag-receive na ng regular pension for 5 years or more ay entitled sa pension increase at ang amount ng annual pension increase ay based sa amount na approved ng GSIS Board of Trustees. Hindi ito automatic na percentage increase tulad sa SSS, pero ang GSIS ay regular na nagre-review ng pension amounts para masigurado na ang purchasing power ng mga pensioners ay hindi masyadong naapektuhan ng inflation. Kaya kung kayo ay GSIS pensioner na mahigit na 5 taon na nakakatanggap ng pensyon, bantayan ninyo ang mga announcements mula sa GSIS tungkol sa pension adjustments. Ngayon, ang isang malaking concern ng mga pensioners ay kung paano nila makukuha ang kanilang pension on time at paano iwasan ang mga delays. Una sa lahat, kailangan ninyong siguraduhin na ang inyong disbursement account ay updated at active pa rin. Kung ang inyong ATM card ay expired na o kaya naman ay na-block ang inyong account dahil sa security reasons, hindi kayo makakakuha ng pension ninyo on time. Para sa SSS pensioners, ang release date ay based sa penultimate digit ng inyong SSS number, ibig sabihin ang second to the last digit. Halimbawa, kung ang SSS number ninyo ay 34-12345-67-8, ang penultimate digit ninyo ay 7. May specific schedule ang SSS every month based sa digit na yan, kaya tignan ninyo ang inyong SSS number at i-check sa SSS website kung kailan ang inyong release date. Para naman sa GSIS pensioners, ang fixed payout date ay every 8th ng buwan. Pero kung ang ikawalo ay Saturday, Sunday, or holiday, ang pension ay i-release sa last working day before the 8th. Kaya kung ang ikawalo ay Sabado, makukuha ninyo ang inyong pensyon sa Biyernes na. Importante rin na kumpletuhin ninyo ang Annual Pensioners Information Revalidation or APIR para sa GSIS pensioners. Ang APIR ay maaaring gawin through the facial recognition feature ng GSIS Touch mobile app at ang mga pensioners na may suspended status dahil sa APIR non-compliance as of December 31st, 2025 ay maaari pa ring makakuha ng kanilang cash gift kapag na-reactivate na ang kanilang accounts. Kaya kung hindi pa ninyo tapos ang inyong APIR, gawin ninyo na ito ngayon para hindi masuspend ang inyong pension. Para sa SSS naman, may annual certification of pensioner din na kailangan ninyong gawin every year. Ang certification na ito ay proof na buhay pa kayo at entitled pa rin kayo sa pension. Pwede ninyong gawin ito online through the My SSS portal o kaya naman ay sa nearest SSS branch. Huwag ninyong pabayaan ang requirement na ito dahil pag na-miss ninyo, pwedeng masuspend ang inyong pension at mahirapan kayong ma-reactivate. Ang isa pang concern ng maraming pensioners ay kung sakaling may delay sa payout o hindi nila makita ang pera sa kanilang account. Unang-una, huwag kayong magpanik kaagad. Minsan ay may technical delays lang dahil sa banking system o kaya naman ay may processing issues. Tignan ninyo muna ang inyong online banking app kung may notification kayo mula sa bangko. Kung wala pa ring pera after 2 to 3 days from your scheduled release date, contact ninyo na ang SSS o GSIS Customer Service Hotline. Para sa SSS, pwede kayong tumawag sa hotline o kaya naman ay mag-send ng inquiry through the My SSS portal. Para sa GSIS, pwede kayong pumunta sa nearest GSIS office o mag-send ng email inquiry. Dalhin ninyo ang inyong valid IDs at SSS o GSIS number para mas mabilis ang assistance na ibibigay sa inyo. Minsan din, ang reason ng delay ay dahil sa change of bank account na hindi pa updated sa sistema, kaya kung bago pa lang kayo nag-change ng disbursement account, mag-expect ng konting delay sa first payout ninyo. Meron ding mga pensioners na nag-aalala tungkol sa tax implications ng kanilang pension. Ang magandang balita ay ang SSS retirement pension ay generally tax exempt,
kaya hindi ninyo kailangang mag-alala tungkol sa income tax. Pero kung meron kayong ibang sources of income tulad ng rental income or business income, kailangan pa rin ninyong mag-file ng tax return para doon. Ang pension mismo ay hindi taxable, pero kung may other income kayo, iba na ang usapan. Kaya kung hindi kayo sure, mag-consult kayo sa BIR or sa tax professional para malaman ninyo kung may filing requirements pa ba kayo o wala na. Ang importante ay huwag ninyong i-assume na dahil may pension kayo ay hindi na kayo magfa-file ng tax kasi baka may ibang income pala kayo na taxable at makakalimutan ninyong i-declare. Sa mga pensioners na may mga anak na nag-aaral pa, huwag ninyong kalimutan na maaari kayong mag-apply ng educational assistance mula sa SSS para sa inyong mga dependent children. Ang SSS ay may educational loan program na maaaring i-avail ng mga members at pensioners para sa kanilang mga anak. Ang loan amount ay depende sa course at year level ng estudyante at ang interest rate ay mas mababa compared sa commercial loans. Ito ay malaking tulong lalo na kung may mga apo kayo na nagkokolehiyo at kailangan ng financial support. Bukod dito, may calamity loan din ang SSS na available para sa mga qualified members at pensioners. Sa 2025, ang SSS ay nagplan na bawasan ang interest rate ng calamity loan mula 10% to 7% per annum at pwede na ring mag-renew ng loan after 6 months. Kaya kung may emergency kayo o kailangan ninyo ng pera dahil sa bagyo, lindol, or iba pang natural disaster, pwede kayong mag-apply ng calamity loan sa SSS. Ang isa pang practical tip para sa mga pensioners ay ang pag-budget ng inyong pension every month. Alam natin na ngayong December, doble ang kikitain ninyo dahil sa 13th month pension, pero huwag ninyong gagastusin lahat agad. I-set aside ninyo ang portion para sa mga emergency expenses o kaya naman para sa mga utilities at medicine sa January na baka kulang na naman ang regular pension ninyo. Maraming pensioners ang nagkakamali na ginagastos lahat ang 13th month pension sa Pasko. Tapos pag January, wala na silang emergency fund. Ang ideal ay 50% ng 13th month pension ay isave para sa emergency, 30% ay para sa Pasko at gift giving, at 20% ay para sa bayad ng mga bills na baka nakalimutan ninyo o kaya naman para sa advance payment ng utilities para sa next month. Kung may mga apo kayong binibigyan ng aguinaldo, i-budget ninyo na kung magkano ang dapat ibigay sa bawat isa para hindi kayo maubusan. May mga pensioners din na nag-iisip kung dapat ba nilang mag-invest ng portion ng kanilang pension o isave lang sa bank. Ang totoo, depende ito sa inyong risk tolerance at sa inyong health condition. Kung medyo bata pa kayo, mga 60 hanggang 70 taong gulang, at meron kayong extra savings na hindi ninyo kailangan agad, pwede kayong mag-invest sa low-risk investment products tulad ng time deposit o government bonds. Pero kung kayo naman ay senior na talaga, 75 pataas, mas safe na i-keep ninyo ang pera ninyo sa regular savings account na madaling ma-access in case of emergency. Huwag kayong mag-invest sa mga high-risk investment schemes na nag-aalok ng napakataas na return kasi baka ma-scam lang kayo. Maraming nanloloko ngayon na nag-target ng seniors dahil alam nilang may pension silang nakukuha every month. Kaya mag-ingat kayo at huwag kayong maniniwala sa mga tao na nag-aalok ng investment na masyadong maganda para maging totoo. Para sa mga pensioners na nagplaplano ng estate planning at kung paano ipapamana ang kanilang pension benefits sa mga heirs, importante na malaman ninyo na ang dependents ng deceased members, including spouses and minor children, ay eligible para sa survivor's benefits under the GSIS at ang benefits ay distributed based on established guidelines na priority ang immediate family members. Kaya kung may asawa kayo o kaya naman ay may mga anak na minor pa, siguraduhin ninyong updated ang inyong beneficiaries sa SSS o GSIS records. Kung matagal na kayong hindi nag-update ng beneficiaries at baka namatay na ang isa o nag-asawa na ang mga anak ninyo, kailangan ninyong i-update ito para walang gulo sa claim process in case something happens to you. Pumunta kayo sa SSS o GSIS office at mag-request ng beneficiary update form. Dalhin ninyo ang birth certificates, marriage certificates, at death certificates kung applicable at isubmit ninyo ang updated information. Ito ay very important para sa peace of mind ninyo at para hindi mahirapan ang inyong pamilya in the future.
Ngayong Disyembre 2024, sa gitna ng lahat ng mga pagbabago at bagong patakaran, ang pinakaimportante ay ang inyong kalusugan at kapakanan. Gamitin ninyo ang inyong pensyon sa mga bagay na makakatulong sa inyo na maging malusog at masaya. Bumili kayo ng inyong maintenance medicine on time, kumain ng masusustansyang pagkain at mag-exercise kung kaya pa ninyo. Huwag ninyong gastusin lahat ang pera ninyo sa mga bagay na hindi naman kailangan. Ang pensyon na ito ay resulta ng mahabang taon ng inyong pagtatrabaho at contributions, kaya i-value ninyo ito at gamitin ng maayos. Kung may mga tanong kayo tungkol sa inyong pensyon o sa mga bagong patakaran, huwag kayong mahiyang magtanong sa SSS o GSIS. Pwede kayong pumunta sa nearest branch, tumawag sa hotline, o mag-email ng inquiry. Mas mabuti na magtanong kayo ng maaga kaysa maghintay at ma-miss ninyo ang mga benefits na dapat ay para sa inyo. Ang mga empleyado ng SSS at GSIS ay nandito para tulungan kayo, kaya samantalahin ninyo ang serbisyong ito. At huwag kalimutan, lagi kayong magtanong ng resibo at confirmation para may proof kayo ng lahat ng transactions ninyo. Merry Christmas po sa inyong lahat at sana ay makatulong ang video na ito sa inyong pag-intindi ng inyong pension benefits ngayong December at sa mga susunod pang taon.